Magandang araw mga idol, ito na naman tayo. Kawasaki Barako. Lagi sinasabi ko sa inyo, pag ang motor nyo ay Barako, Kawasaki, talagang ang gastusan po nito ay napakalaki. Kagaya po nito mga idol. Siyempre, hindi naman alam na may-ari kung magkano magagastos nitong kanyang Barako. Barako 1, ito yung pinatingnan po sa ibang mekaniko, sabi nga daw timing chain. Pero hindi naman timing chain ang sira. Dahil ang sira po, na sinasabi nung tumingin ay timing chain tapos guide, yun ang sira. Yun daw ang sira, sabi. Tapos nung syempre yung may-ari po ay nagdududa dahil maraming sinasabing sira, bubuksan daw yung kabila, yung kanan, yung kaliwa, kanan, bubuksan daw para makita yung sira. Sa atin pong mga mekaniko, mga idol, sana po, kung hindi natin alam, huwag na nating sabihin kung ano yung sira. Sabihin na lang natin na hindi natin alam, sabihin na natin yung totoo. Ganun po, hindi yung paliligaw-ligawin nyo pa yung may-ari na ganun nga. Siyempre, nagdududa, kaya ang ginawa, nagpunta sa atin. Ang problema mga idol, sinabi ko sa kanya na ang sira lamang ng kanyang motor ay connecting rod. Ngayon, sa madaling salita mga idol, nung nabuksan natin, ang sira nga ng kanyang motor ay connecting rod. Ito, connecting rod po, papaliwanag ko sa inyo. Connecting rod ang sira, ang problema mga idol, pag pinalta natin ang connecting rod, dapat priority nating papalitan ang side bearing. Nakadepende na sa may-ari at sinasabi ko naman sa kanila yan kung papalitan or hindi. Pero nasa kanila ang desisyon kung magpapalit ng side bearing or connecting rod. Magkano ba ang connecting rod ni Barako? Ang connecting rod ni Barako ay kulang-kulang 3,000 na po. Itong connecting rod na original. At nakadepende rin yan sa budget ng may-ari. Kaya kung halimbawa lalagyan nyo siya ng Makoto brand, ang connecting rod po natin ay wala pang 1,000, mga 750, 850 at nakadepende nga sa price ng inyong gagawing motor. Kaya nasa inyo na ang desisyon. Papalitan natin, yan nga. Tapos nakita kong sira, kagaya nito, kumatok. Nakita nyo yan, kagaya nito, Rebor 25 na, nagkagasgas. Di ibig sabihin, babalik na lang natin yan. May gasgas yung piston, tinan nyo. Kasi nga, pag kumatok, magkakagasgas, na-rebor na siya ng 25, yan, nakalagay. Tapos nakita ko din sira, may tama yung kanyang clutch hub. Tinan nyo yung clutch hub, ubos na ubos, pati yung lining, mahinang bumatak. Ang masakit nito mga idol, pag nagpalit tayo ng connecting rod at bearing, tapos hindi naman tayo nagpalit ng ganon, magre-reklamo yung may-ari, bakit huminang bumatak? Ay dati naman, magandang bumatak. Pero hindi ako maniniwala na magandang bumatak talaga yan. Kasi nga po, ayan may tama yung clutch hub, may tama yung clutch lining, may tama yung magkaasawa po na clutch wheel. Dapat nga kung tutusin, magpapalit na tayo nito. Nitong yan, ay magkano po yung clutch hub? Ang clutch hub po ay 1,000 na mahigit, yung magkapares na yan. Parang nasa 2,000 na tong dalawang to. Ang clutch lining nasa 1,000 ding mahigit, 1,150. Magkano na po yan? Ang total ko po dito na magagastos kasama yung mga oil seal, labor ay nasa 12K po pumapatak na ganun ang magiging gastos ito. Palit lahat genuine, mga gasket. Kaya sabi ko sa inyo, kung gusto niyo local lang ilalagay natin, replacement, Makoto, hindi papalitan ng mga bearing, siguro yung clutch hub local din, mga 5K papasok. Kaso nga lang, huwag niyo sisisihin yung mekaniko. Yun po yung akin dito. Ang problema, nasabihan ko yung may-ari na ganun ngang kalaki yung magagastos. Ang sabi niya, iuwi na lang yung motor kasi walang budget. Pero decide natin na wala namang problema kasi nasa kanila yon. Nasa kanila desisyon, nasa kanilang budget at wala sa atin. Kaya kung gustong ipagawa ni sir, hindi natin papalitan yung side bearing, connecting rod ay gawing Makoto, ibabalik ko na lang yung clutch side, yung mga clutch hub niya, yung pa rin. Huwag siya magre-reklamong mahinang bumatak. Kasi pwede namang utay-utay na lang yung gawa, nasa clutch side na naman. Tapos nga po, naka-wielding pa ang masakit nito. Ito pong kanyang cambio, naka-wielding at talagang kailangan natin putulin. Ginanto pa, tapos ang ginawa, naka-wielding. Kaya natural po, napalitan talaga natin. Kagaya nito, kung walang budget talaga, pwedeng i-wielding na lang uli sa dulo at nasa kanya na nga ang desisyon yan. Ayan mga idol, sana po ay naintindihan ninyo ang pagiging isang mekaniko. Napakahirap din. Kagaya nito, i-out natin nang hindi natin magagawa ngayon. Sabi nga na may-ari, iuwi muna kasi kulang pa yung budget. Okay mga idol, maraming salamat sa inyong pangunawa at God bless sa inyong lahat. Ingatan po ang mga motor natin.
Mag-change oil po tayo ng tama sa reading ng ating speedometer. Huwag po nating sundin yung mga buwan-buwan na ating paglalangis sa ating mga motor. Ang sundin po natin dyan ay yung ginagamit natin araw-araw, daig pa ang nabiyahe pang araw-araw. Yung ibig sabihin, kung hindi na nagana yung speedometer nyo, basihan nyo, wala pang isang buwan, change ulit nyo na. Dahil mas madami ang tinatakbo po sa loob ng isang buwan. Okay mga idol, maraming salamat at God bless ulit. Ingat po lahat at ride safe.